Isa nga ang palabok, butsi at halo-halo na madalas na binabalik-balikan ng mga parokyano nila sa halos 2 dekadang simpleng kainang ito sa Bulacan. Medyo may kalayuan sa lugar kung saan ako nanggaling pero masasabi kong sulit ang aking pagdayo. At sa tabi nga ng kalsada ng isang simpleng barangay sa Angat, Bulacan ay natagpuan ko itong legendary na kainan na sa tingin ko ay deserve na mas makilala at malaman ng mas maraming Bulakenyo. Ay mga tetkuya, nandito tayo sa pinakakilalang gumagawa ng butsi, halo-halo at palabok. Dito lang yan sa Angat, Bulacan. Tara, samahan niyo ako. Tara. Dito nga pala yan sa Nanay Selma Eatery. Located sila sa Barangay Donasyon, Angat, Bulacan. Tapat lang sila ng Petron Gasoline Station. Ito yung loob ng napakasimpleng kainan ni Nanay Selma Eatery. Tara. Grabe, daming butsi. You know? Ako si Nanay Selma Saan po kayo kilala, Nanay Selma? sa Palabok. Palabok po talaga, sa kabutsi, no? Oo. Kasi nakita ko napakaraming butsi na po-order. Oo. Sa kayong palabok, mga bila-bila po, no? Oo, talagang bila-bila. Lalo ho pagka may mga okasyon, talagang bumibilang ng mahigit sa 20. Gano'n na po katagal si Nanay Selma Eatery? Mga 15 taon na, mahigit. 15 years na po. Araw-araw din po nagluluto kayo, Nanay. Kilala na po ba kayo dito sa Angat talaga? Hanggang DRT, yan, angkat. Kilala kami talaga. Kumain kayo sa Selma Eatery ng Palabok, halo-halo, dessert na butchi. Isa rin yung butsi mga atit kuya sa produktong kilalang kilala si Nanay Selma dito sa Angat, Bulacan. At dito nga sa likod ng kusina nila mga atit kuya, ginagawa at niluluto yung kanilang butsi. Ate, nakakailang butsi kayo sa araw-araw, ate? Nasa 700 pieces po, sir. Conforme po yun. Kapag po marami po kaming order, sumusobra po sa 1,000 po. Ganun karami, ate? Apo. Minsan naman, sir, pag bagong taon, talaga naman po dagsa po kami. Kasi po bilog po. Kaya po marami ang butchi. Sabi nga nila, ate, pag bilog daw, swerte pag bagong taon, ano? Ate, tanong ko lang, ano-ano yung mga flavor ng butsi natin, ate? Meron po kaming ube, meron po kaming cheese, meron din po kaming yema, tapos meron po kami, pwede naman po siya mag-combine yung ube tsaka cheese. Ah, okay, pwede pala yung combination, ano? Pero same lang ang presyo niya, ate? Hindi po, malos mas mataas yung ube cheese kesa po sa yema. Yung ube cheese po namin, 16 pesos. Ngayon po, Isang piraso po yun. opo. Ngayon po, yung yema namin, 13 pesos lang po. Yung po yung pinaka-regular, halos pinakamabili sa amin, yung yema po talaga. Yema talaga, no? Opo. Yema po talaga halos lang yung pinupunteriya po nila. Ate, anong oras pinakamabiling time ng butsi, ate? Pinakamabili po, minsan po kasi maaga, minsan alas 6, kailangan po meron na po kami kasi marami po talaga naghahanap, sir. Alas 6 ng umaga. Opo. Ibig sabihin, madaling araw pa lang ate nagluluto na kayo. Opo. Sinisimula na po namin yun, sir. Sa bagay, 6 a.m. to 6:30 p.m. kayo, no? Opo. Lalo po pag may order po kami, kailangan din po talaga maaga bumangon para din po may benta po talaga yung ubi namin. Sige ate, panoorin kita magluto at gumawa ng butsi, ha? Sige po. Ito yung isang bilang butsi nila mga ate at kuya, yema flavor, 650 pesos, 50 peraso na yon mga ate at kuya. Ate, gaano karaming palabok ang naluluto mo araw-araw? Ilang bilaw, ate? Depende po kung malakas po yung order. Mga siguro 10, ganun. Pagka po malakas, gaano karami, ate? Tulad niya, yung mga Christmas party, ganun. Mas marami ka na, minsan 20 o, ganun. 20 order po. Opo, bilao po. Bukod pa po din yung mga small orders sa atin, no? Opo, bukod pa po yun. Mga styro po, ganun. Ay mga ate at kuya, meron pa rin sila ditong iba-ibang mga pa-order gaya ng pansit palabok, pansit malabon, spaghetti, pansit, canton, bihonton, no, ate? Carbonara, meron din sila na nagre-range lang from 600 to 1,100 pesos, depende sa size po, ano? Ito pa yung isang sikat na produkto na kilalang kilala din si Nanay Selma, yung kanilang halo-halo. Ate, question ate, gaano karaming halo-halo yung nagagawa mo araw-araw, ate? Pag malakas po, nakaka-200 po kaming baso. Pag matumal naman po, lang po, kulang 100. Matumal pa po yung 100 pieces na yun, ate. Opo. Grabe, 100 pieces matumal pa po, no? Ito yung halo-halo nila, oh. Lagpas kalahati na nung baso yung mga sahog. Ayan, traditional halo-halo, ginagrind nila yung yelo. Ayan. May sukat. Hindi pala maglalabis at hindi magkukulang, ano, ate? Kasi may sukat sa isang cup, no? Ang kapas, oh. Wait, dami. Ganyan talaga, ate. Yes po. Hindi po tinitipid sa sahog po para po lagi po yung bumabalik yung customer. Sa bagay, lasa talaga importante natin. Yes po. Kailangan po yun.
Kuya Paul, ito na po yung halo-halo nyo. Ito yung palabok nila mga ate at kuya, 60 pesos per order. Ito yung kadalasang dinadayo dito kay Nanay Selmas. Game? Palabok nila mga ate at kuya, ipag-smoke yung flavor niya. Ang daming toppings, merong bagnet, merong durog na chicharon, merong itlog, at napakaraming sauce. Para sa akin, iba yung lasa ng palabok nila. Meron silang kakaibang atake na hanap-hanapin ng panlasa mo. Ganun yung lasa niya. Ipagka-smoky, nagalo-halo na yung lasa ng bagnet, ng chicharon, ng durog na chicharon, saka nung pinaka-sauce nila, na sa tingin ko, yun talaga yung nagdadala, yung sauce nila. Sulit. Para sa 60 pesos. Ito yung ube cheese butchi nila mga ate at kuya, 16 pesos each. Nagbalanse yung alat nung cheese sa katamis ng ube para dito sa ube cheese nila. Galing. Sarap dahil bagong luto. Yung produkto na tong butchi nila, Nanay Selma, mga ate at kuya, ito yung pinakakilala din dito sa mga tinda nila dito kay Nanay Selma. Ito naman yung ube butchi nila mga ate at kuya, 13 pesos each. Ang pinaka-best seller daw nila talaga sa kanilang mga butchi mga ate at kuya ay yung kanilang Yema butchi, 13 pesos each. Kaso ang lasa Yema. Meron siyang dulce de leche na nakapalaman sa butchi. At ito pa ang isa sa best seller dito mga ate at kuya, talagang pinupuntahan ng mga tao. Kitang-kita naman yung kanilang halo-halo, 60 pesos lang. Dami laman. You know? Grabe. Refreshing. Dami sahog. Ang dami sahog, 60 pesos lang. Dami oh. Sa tingin ko, isa sa mga rason kung bakit binabalik-balikan ng mga tao yung halo-halo nila dito kay Nanay Selma kasi yung mga sahog nito, sila mismo yung nagluluto, homemade. Hindi tinipid yung lasa, hindi tinipid yung timpla, sulit na sulit para sa 60 pesos. Ang dami yung sahog seryoso. Kuya, ano po yung madalas orderin nyo dito kay Nanay Selma? Palabok po, tsaka po halo-halo. Kamusta po yung lasa nila sa kapresyo? Okay naman po. Presyong pamasa. Masarap naman po. Ano pinaka-favorite nyo dito kay Nanay Selma, kuya? Butchi po. Butchi talaga. Opo. Kaya pala may take-out kang butchi, no? Madalas po ba kayo mag-order dito kay Nanay Selma? Opo, opo. Ano po paborito nyo dito, tatay? Lalo po yung ganun halo-halo pag ganitong initong panahon. Halo-halo po Opo, talaga, no? opo. Masarap po. Kaya po lagi kami dito nung merienda kumakain. Kano po kakilala si Nanay Selma dito? Sobrang kilala sir. Hanggang DRT, Baliwag, Valenzuela, San Jose del Monte, talagang garay din. Kilala. Garay, kilala po si Nanay Kilala. Selma as Sa Malabok and Butchi. 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 Pati halo-halo yata. Ayan. Halo-halo sa Tagaraw. Ayun mga tet kuya, kapag gusto nyo subukan dito kay Nanay Selma's Eatery, located sila sa Barangay Donasyon, Angat, Bulacan. Open sila mula 6 a.m. hanggang 6:30 p.m. araw-araw. Tapat lang sila ng Petron Gasoline Station. Paano mga tet kuya? Kain tayo.